Garrison. Tambayan di taga-saan? San Francisco. Maraming salamat po, Sir Romel and Ma'am Erica. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Hello po, Master Chief. Nakakakuha na po. Mga bata, good morning. Mag-iisip kayo? Opo, di sali. At least, pag-isip mo, ang dami ng tao, no? Alam mo, bakit na nandito? Magbabasa. At gusto na lang mag-supportahan at makita na bawat isa ay matututong magbasa. So, pwede ba natin palakpakan ang ating mga teachers, ang ating mga EFC-Retirees? Yan po ay binapasalamat natin sa kanila dahil binibigyan po nilang mahalaga ang pagbabasa. Ano ba mga bata? Opo, very good naman yung mga lupait. Mga bata, babati lang din ako. Okay lang ha? O naiinip na kayo? Okay. Kay Ma'am Kat, Ma'am Cornina, kay Sir, sa lahat po ng ating EFC-Retirees, hindi sila po isa-isa ngayon sa ating mga teachers. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre po, sa kauna-unahang kapitan, ang nakilala ko po dito sa Gentry, na po, na ako po yung unang dito, si Kap Omi. Ang isa po sa mga kapitan na unang ang nakilala, talaga lang po napakasikat at napakabait. Sa lahat po ng mga barangay kagawa, barangay officials, at syempre po kay Kapitana, na napakaganda. Kapitana, good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-accommodate sa ating programa. At meron sa mga ako dito, iniisip ko po, maganda yung programa ng DepEd. Kaya naman po si Manjor. Actually, si Manjor po ang nag-invite sa akin. Sabi niya, kung natin, kayo po ba ay may napili na doon po sa schedule? Sabi ko, wala po. Sabi niya, ma'am, ako ang nakaantay sa korridor. Kaya naman po sagot ko, sige ma'am, kung kailan po kayo sa korridor, doon na din po ako. Yan. Kaya naman po, nung napunta ka dito ma'am, sabi ko, bakit ba importante ang pagbabasa? Ako, alam niyo po, si Atty. Ako po, dumaan din kagaya niyo na parang bata. Ano po, nakakapag magbasa, di ba? Mas masarap matulog, mas masarap maglaro. Kaya nga, tapos masarap mag-cellphone. Tama? Uy, walang umaawin. Walang umaawin. Pero masarap mag-cellphone, no? Pero alam niyo, bukod sa pag-cellphone, pwede niyo ba kayo magbasa dyan? Pero pag ibabalik natin ang panahon, mas masarap magbasa ng libro o kaya ng mga Bible. Bakit? Kasi pinapagalan niya yung imagination natin. So, hindi, okay ka? Dahil pinapagalan niya yung ating imagination. Tapos, pag nagbabasa tayo, lumalawak ng ating vocabulary. Alam mo yun? Yung ating vocabulary. Yung mga alam natin na words o mga salita. Kasi darating yung panahon, paglaki natin, kailangan tayo natin masabi kung ano yung nilot natin sa isip at kalooban natin. Ano natin yung masasabi kapag marami tayong alam na salita. Kasi minsan, gusto natin i-express or sabihin yung nasa isipan natin, pero hindi tayo maunawaan ang ating kausap. Bakit? Kasi po, limitado yung ating alam na mga salita. Kaya ngayon, mga kabataan, narinig niyo ba yung sinasabi na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan? Opo, naniniwala po ba kayo doon? Kaya mga bata, yun na, kasama na mga stakeholders natin. Kaya kayo, mga bata, pwede ba kayo hinihikayat namin na magkasa? Opo. Kasi po, pag kayo ay magkasa, kayo pa rin po kasi ang inuturing natin na ating pag-asa. Tama? Yeah, magbabasa ka na? Ayun, very good. So, maraming salamat po. Congratulations po sa DepEd. Sa napakagandang programa at asahan niyo po na ang lungsod ng General Trias sa pamumuno po ni Mayor Johnson Ferrer, ni Congressman Oni Ferrer, Vice Mayor Jonas Rodriguez, ang po ng aking mga kasama sa Sangguniang Panglungsod. Ang inyong lingkod, Sir Suhala
Christine Perdito Garrison, ay narinig ko lamang po sa inyo kung ano po ang inyong mga kailangan sa abot ko ng aming makakaya ay tutulong po kami. Maraming salamat and God bless us all. Maraming salamat po, Atty. Espita. Maraming salamat po, Atty. Bilang pasasalamat ko sa inyong pagsuporta sa aming programa ngayong araw, tanggapin niyo po ang aming sertifikado igalaw. Tinatawagan po sa lahat, si Ma'am Joy ko, si Ma'am Cathy, si Ma'am Paulina po at ang ating po President ng AFC Retired Association. Siyempre po ang ating po kapitan at si Ma'am Ana Aguilar. Let's begin the presentation muna po. Ayan, Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4A, Calabarzon, Division of General Trias City, Governor Ferrer Memorial Integrated National High School, Barangay Pinatipunan, City of General Trias, Cavite, Certificate of Recognition is awarded to Attorney Christine Jane T. Barzon in grateful acknowledgement of her 4 years contribution in uplifting the literacy of the children in the community through its successful implementation of Project Intensified Mobile Learning School, conducted by Governor Ferrer Memorial Integrated National High School, held on April 20, 2024 at Barangay Corridor, City of General Trias, Cavite. Given this 20th day of April 2024 at Barangay Corridor, City of General Trias, Cavite. Signed, Dr. Ruby Rosario, Officer in Charge, Head Teachers, Walang pakita na. Ngayon naman, para magkaroon kayo ng konting energy, no? Kailangan kasi natin uwan ang ating mga katawan dahil sa mga activities natin ngayong araw. Ayan, inaanilahan ko ang lahat na ginaro. Dahil makiisa sa pagsayaw ng weather. Ayan, naalibaw ko na dito ang ating SSRG. Ay, upo na po muna. Sige po. Picture-taking po muna. Picture lang po kay Atty. Picture po sa likod po tayo. Kailan?
Ani, tapos na? Ding, uwi na?
O, nag-enjoy ba, kids? Mga bata, nag-enjoy ba sa pagsasayaw? Nag-enjoy ba? Sige, mag-shoot pa na lahat. O. Shoot, talabi. Ay, lalo yung makawal. Okay, handa na ba ngayon sa susunod natin na gawain, class? Handa na ba kayo sa susunod natin gawain, mga bata? Okay. May pakikinggan tayong kwento. Gusto nyo ba ng kwento? Ating pakinggan ang napakahusay na pakikwento ng ating magaling na guro mula sa Arabang Panlipunan na si Sir Noli Baruan. Pagpakalma natin. Susunod ay ang salitang kuweba. Okay? Alam niyo ba ang kuweba? Okay, pag sinabi natin kuweba, ay litas ng butas. Nagawin na, ilan naman natira. At lawak na maaaring Kaya na, ilan naman kayo natira. 10 na lang yata kayo natira. Ha? Ano eh? 10 na lang? Ang panghuli ay ang salitang bigante. Okay? Ito naman ang isang tao, nilalang na may malaking sipat o mataas. Okay? Na mayroon din hindi pangkaraniwang lakas. Okay? So, ano nga yung mga ginawin ng salitang una? Okay, pangalawa. Pangatlo. Pangapat. Ang pamagat ng aking kwento na babasahin ngayong umaga ay ang Supremo at ang Kuweba. Okay? Ito ay kwento ng Patrick Biglahen at ulit naman kay Banyi. Okay? So, pwede na tayo magsimula mga kapatid. Okay? Sige. So, simulan natin ang kwento. Okay? So, akala ko'y magkasanggal ang ko sa nilalaki ng paa. Nung tumama ito sa isang malaking bago, buti na lang at gas lang ang inabot. Hindi kumain niya si tatay, bakit ko siya nagmamadali? At kung saan nakilagyan din, sa higante ang kanyang mga kapang, at parang doon ang kanyang mga bawat kapag. Dali ka lang din. At makakapagpapagin tayo, abutin tayo ng pagpapagin. Saan ba tayo pupunta? Pupunta tayo sa kuweba ng Pangasinan at Makati. Hindi ko alam kung saan iyon, kung ano gagawin namin sa kuwebang iyon. Basta alam ko lang, mag-field trip daw kami sa isang lugar na pinagdala sa kanya ng aking lolo, Pedro. Okay? Anak, alam mo ba ang dinala rin ng lolo sa sumunod ng Singko Faustino, ang lolo Pedro mo, sa kuwebang iyon? Dinala naman mo ng lolo Faustino mo, ang tatay ng Aurelio. Dinala naman doon ng lolo Aurelio, ang lolo Aurelio mo, ang Pingkong
Guillermo ay dinala naman Tata Restituto. At si Tata Restituto, dinala naman ng kanyang tatay na si Emilio. At si Emilio ay dinala naman ng pinili niyang si Andres. Okay? Ano kaya meron sa kuwebang iyon? At lahat ng grupo ay nagpunta roon. Nakasama ko espesyal na yun ang aming pipuntahan dahil arawan ko sa araw na ito. Inaasahan ko na may nakatagong regalo sa napakalaking backpack ni tatay. Inaasahan ko na kahit paano may birthday cake. Inaasahan ko isang bakasyon dahil mahal na araw ngayon. Pero hindi ko akalain, napapatuloy pala niya ako. Sa pagtanda pa lang ang mga pangalan ko, napapagod na ako sa pagsakulo. Okay? Pagdating namin sa bunganga ng kuweba, nagpahinga kami sandali. Lumilin-tuloy ang tatay. Sabi ko, gutom lang yan, Agni. Tumawa sa tatay. Kinain namin ang dahil na bangus, itlog at kanin na niluto ni nanay. Kung nagutom ako, pati tinig ng bangus, sinimot ko. Nang kami magpahinga na, saan naglabas ng building flashlight si tatay. Papasunin na rin namin ang kuweba. So, anak, mas dalawang pader sa kuweba. Tinignan ko ang dami na masula. Mayroong anong masir. Mahal kita, 0906, 08, at marami pang iba. Tay, pumunta po ba tayo dito para magbasa ang masulat sa pader? Hindi, anak. Gusto kong mabasa sa iyo ang nakasulat sa uli. Basahin ko. Mabuhay ang kalayaan. Alam mo ba si Andres Bonifacio? Ang nagsulat niyan, sinulat niya yan noong 1895. Saksi ang ilang ating kuneko. Maalala po si Andres Bonifacio, tinuro siya sa klase sa kasaysayan. Siya raw ang supremo ng katipungan. Katipunero ang tawag sa membro ng kanilang samahan at siya ang namumuna sa paglaban sa mga Kastila. Pero, may mga hindi ako maintindihan sa nakasulat sa pader. Tay, ano bang ibig sabihin ng kalayaan? At bakit hindi ako iba pa sila ng sulat? Bakit hindi na lang doon sa pinuntahan natin dati sa maraming pader? Sa Intramuros, sunod na sunod na anak, ang ibig sabihin ng kalayaan ay karapatan at kapangyarihang mabuhay at sino man ay sa kanyang gusto. Hindi sila nagsulat dahil ito ang sinasabing kuweba ng Bernardo Carpio. Sino si Bernardo Carpio? Kapangalan ko pala siya, Tay. Noong panahon na hindi pa malaya ang mga anak ng bayan, sa mga Kastila, may pinaniniwala silang alamat ng isang haring may kakaibang lakas na magpapalaya sa kanila balang araw. Nakagapos ang mga paa at kamay ni Bernardo, pero makakawala rin siya para palayain ang mga naapin. Ang mga anak ng bayan, dito sa kuwebang ito, sinasabing siya'y nakulong. Kaya pala sila nagsulat. Baka inaabang nila si Bernardo Carpio na makawala sa kuwebang ito. Matalino pa talaga na. May mga nagsasabi noon na isang paalamang nakagapos kay Bernardo. Kaya, nung isinulat nila ito, napapanahon na ang kalayaan paglalaban nila ni na Andres Bonifacio. Tay, baka kaya parang lumilindol kanina, baka kumakawala pa sa tali si Bernardo Carpio. Lungkot talagang bata ka. Ayan,
mga regalo ko sa iyo. Naglabas ng tubig, sabon, scuba, at garbage bag si tatay. Yun daw ang aming regalo sa kalikasan at kasaysayan. Maglilinis daw kami ng kuweba. Susubukan daw namin tanggalin ang ilang mga nakasulat sa kuwebang iyon na hindi naman kagandahan sa paningin. Gaya ng mga nakasulat sa pader na binasa ko kanina. Titipunin daw namin ang mga basurang iwan sa kuweba. Magiging katipulero lang kami laban sa mga basura. Pagod na pagod ako. Sabi ko kay tatay, paano kung magiging bahagi ng kasaysayan ng mga nakasulat sa pader at mga basura? Mawalang siya. Sabi niya, walang saysay ang mga iyon. Pagkatapos namin maglinis, naglabas ng kandila ng tatay mula sa kanyang backpack. Okay? Itinulos niya ito sa isang palapad na bato. Malingaw-waw, sa buong kuweba ang kanyang kanta. Nagliparan ang mga paligid at nalipan ang apoy ng kandila. Okay? Wala man ako doon birthday cake, ikika-hika man ako maglakad, nalagyan man ng tayo ng paligid ang kamiseta ko, naging masaya pa rin ako para sa kaarawan ko. Nakilala ko ang pinabugatan ng aking pangalan, nakilala ko pa ang ilang mahalagang tao sa kasaysayan. Okay? At dyan po nagtatapos ang kwento ng Supremo at ang